Ay, nasa kabilang linya po ito. Itago na lang natin sa pangalang Bea. Bea. Bea Argoso. Magandang hapon sa iyo, Bea. Hello, Bea. Magandang Bea. hapon. Hello, Karen Reyes. Magandang hapon po at Oy. sa lahat ng nakikinig niyang Big Time Balita. Balita ko kasi meron kang anak na naging biktima ng anong klase bang diabetic yun at kung paano nangyayari at ngayon ay mukhang okay na siya. Ano po yun, Karen this year, June 10, biglang na-diagnose yung anak ko na merong type 1 diabetes. Type 1? Ito, type 1. Ito po yung juvenile diabetes kung tawagin nila. Okay. Ang concept po nito, talagang nagsisimula as early as 1 year old. Okay. Okay, kung maano ko lang po, masabi ko lang, ito rin po yung klase ng sakit ni Mr. Gary Valenciano. Okay, oo. Hindi ko po alam kung ano po itong sakit na ito. Nagkaroon lang ng biglang weight loss yung anak ko. Tapos one time, nakita ko na lang siya na violet yung kulay niya at hindi siya makahinga. But prior to that, may mga telltale signs na like weight loss nga. Tapos sa hating gabi, panay ang bangon niya, iihi, tutulog siya, may katabing isang boteng tubig, kahit naka-full blast ng aircon, tutok ang electric fan dahil ang init-init daw. Okay. Hindi ko naman masyadong iniisip kasi summer naman talaga. Nung June, talaga namang napakainit ng panahon natin. Until one day, yun nga, nakita ko na lang na medyo iba na yung kulay niya. So, nirush ko na sa hospital. Pagdating namin doon, critical na siya. Wow. Ang sugar niya is 600. Wow! Opo. 600, sobrang taas naman yun. Akala ko 400 mataas na. Umabot na 600? Umabot po siya ng 600 because prior to that, umaatake na pala yun, lumalabas na, hindi ko alam. I was still giving her kung ano po yung hinihingi niya sa akin. Humihingi siya sa akin ng yung mga juice, iced tea, humihingi siya ng soft drink, dahil uhaw na uhaw daw siya, ibinibigyan ko pa siya. Then, akala ko talagang part of growing up. She's 12 years old Babae po itong aking anak. Tapos, yun, pagdating namin sa ospital, diniretso na kaagad siya sa pediatric intensive care unit dahil kailangan nga daw ng close monitoring at every hour kailangan makuha ang blood sugar dahil 600 nga. So at the time, nung kanyang condition was she was pronounced as diabetic ketoacidotic. Ibig sabihin, her whole body was already acid. Wow! Hindi na alkaline. So parang konti na lang, kung talagang nahuli pa po kami, talaga po magkukoma yung bata. Wow. Talagang grabe na pala. So, but what happened next? Right now, kumusta yung anak mo? She's okay. She's taking insulin. The doctors that give assurance na matitigil ang insulin. But what really, nakakatuwa is a friend of mine kasi came to visit. Tapos, iniwanan ako ng isang box na life oil capsule. Yung malunggay life oil? Okay. Yung malunggay. Okay, then? Hindi ko talaga alam kung ano yung produkto na yon. Tapos, sabi niya lang sa akin, since it's a supplement, bigyan ko daw yung anak ko. Siyempre, at that time, medyo frantic ka kung ano lang yung sabihin ng doktor. Yun lang ang gusto mo ibigay sa anak mo, di ba po? Correct. So, nung ini-educate kasi sa ospital, hindi ka palalabasin na hindi ka na-educate kung ano yung sakit ng bata. Before ka ma-discharge, bibigyan ka nila ng mga seminar kasi pag uwi nyo ng bahay, ikaw na mag-administer ng mga insulin niya. Correct. Close monitoring talaga ito. Tapos, sabi ng doktor niya, pakainin ko raw, never mawala ng gulay ang diet. Because may type 1 diabetes po, kailangan everything has to be measured and weighed. Alright. Yung pagkain niya, kailangan timbangin at i-measure. Hindi siya pwedeng kumain anytime na gusto niya dahil magwawala yung blood sugar niya. Okay. So nakaplano po yun. So, paano napasok yung malunggay life oil, Ma'am Bea? Sabi po ng doktor niya, yung kanyang pedia endo, pakainin ko daw lagi ng gulay at isa sa na-mention niya yung malunggay. Since alam niyo naman po na mga bata, mahirap talagang pakainin ng palaya. So sabi niya, tulad ng malunggay. So, nandun sa ospital yung isang box ng malunggay. Sabi ko, pwede po ba ito? Sabi ng doktor, wala naman akong problema sa mga ganyan. Sabi niya, pwede mo siyang bigyan ng gusto mong ibigay, okay lang naman yung supplement na yan. Pero ang sabi niya is, better daw kung ibigay ko pag nakauwi na kami ng bahay. The thing is, pag ilang days na kami sa hospital, hindi bumababa ng 200 yung blood sugar niya.
So, ang instructions ng doktor is actually 300 pala, sorry. Laging nasa 270 plus, 250, tapos minsan tumatas ng 300 to 400. Eh, sabi ng doktor hanggang hindi bumababa daw ng 300. Hindi pwede ilabas. Hindi daw kami pwedeng lumabas. Eh, syempre po tumataas ang bill. So anong ginawa mo, Bea? Ano naman, pinainom mo na? Out of desperation po, dahil gusto kong lumabas na rin kami, pinainom ko ng 2 kapsula. I think 30 or 1 hour or 30 minutes before lunch. Okay. But kasi 3 meals kailangan i-check ang blood sugar. Oo. Kung ilan ang range ng blood sugar, doon din magdidepend kung ilang That is unit correct. ng insulin. So that is correct. Okay, So in other words, medyo paikli natin ng konti, Bea. So ano nangyari nung painumin mo? Bumaba pa yung blood sugar niya ng 283. Oh. That afternoon, nakalabas kami. Wow! That's really amazing, mga kapuso. Ibang klase itong kwento ng anak mo. Okay na siya ngayon? She's okay. Nasa school. Tuloy-tuloy na yung tuloy-tuloy na yung pag-inom na ng malunggay life oil. Tuloy-tuloy. Actually, kung minsan, mas nakakalimutan niya pa yung insulin, pero yung life oil hindi niya nakakalimutan. Wow. And every time na chinecheck ko yung kanyang insulin bag, laging merong life oil sa loob. Wow naman, nakakatuwa. Sometimes she's only 12 years old, pero minsan nag-eksperimento siya if she takes 3 capsules before meal, or 2 capsules before meal. Okay. Tinitingnan niya kung anong Epekto. laro ng supplement sa blood sugar niya. Matalino yung bata, nagmana sa nanay. Bea, maraming salamat sa abala, ha? Maraming salamat po, Karen. Sana po ay nakatulong ang ating experience. Pero alam mo, Karen, gusto kitang makita. Ako ng boses mo. Ay, magugwapuhan ko sa akin. Pero pag pinabaan ko ang interview ko sa iyo, ako'y nag-aalam, baka mawalan ako ng trabaho, baka palitan mo ako sa microphone ko. Okay. Maraming salamat po, Karen. Thank you very much. Si Bea, ang ganda ng boses eh. Ha? Parang kaboses ni Chloe.